Kung makikita mo, ano ba sistema ng gobyerno ngayon? Una, kuyog, di ba? So pagka ikaw ay naging oposisyon, vlogger ka man, mayor, congressman, senador, journalist, kung ano man, basta't mag-ingay ka, kukuyugin ka muna. Whether it's through trolls or whether it's through the NBI, whether it's through the departments that are relevant, medyo kukuyugin ka muna. Oo. Kung hindi ka makuha sa kuyog, kakasuhan ka na. Di ba? Pagka nakasuhan ka na at medyo busy ka na, na-realize mo may pamilya ka, may buhay ka, may there are other things in life, di ba, that are important to you. Not only building your nation. If you stop there, panalo na sila. So ang pangatlo nila ay ikukulong ka. Kukulong ka. Thank God wala pa naman yung kill. May mga namamatay pero so far hindi pa naman natin sinasabing political assassinations yon, di ba? At least at the leaders level. It's a pity that at the street level may killings talaga. But okay. So, kuyog, kaso, kulong. So, dun na sa nagsasabing hindi sila nag-i-intimidate, I mean, if you assume, kung sa isip nyo, you keep getting away with it and you think that the Filipino people are stupid, that's your opinion. But matalino po ang Pilipino kahit saan mo ilagay, kahit saan bansa, tinitingala. That's why nga sabay-sabay tayo nag-object doon sa depiction, di ba? Whether it's anime, cartoons, editorial cartoon, whether it's state media o kahit sino. And baliktad din, di ba po? One time may ganun sa isang TV series sa London, yung mali ang depiction sa ating mga nanis. Nagalit din tayo. So there's no room for hate, there's no room for yung i-compare tayo whether sa Maching, sa Unggoy, etc. Whether that's China or any other country in the world. And we also shouldn't do that. Thank you, Blast Jimenez, for saying be strong. God willing po. Yes, Bog Isidro, makakalaya ba si Sen Marcoleta? I have faith po. I have faith po na yung mga kinukulong nila na political prisoners, no? I consider Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, they are political prisoners. Kinulong sila dahil hindi sa kaso, kung hindi sa konsensya nila. Wineaponize ang DOJ, ang Office of the Ombudsman, not for justice, pero dun sa political ends. We can talk more about that after the SONA, no? Para mas maganda yung discussion. But ang point ko po, tignan nyo po yung KKK. Di ba? Kuyog, kaso, kulong. Ano naman yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our dealings, no, in the South China Sea or all over, overall relationship with China, whether it's our relationship with the US, the basis should be truth, katotohanan. Pangalawa po, konstitusyon. Wala pong society ang unlad na walang rules. At dapat po fair at may justice po yung rules na yan. Ang ating pong rules ay yung konstitusyon. Pero ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the constitution. Kung ano na lang ang gusto nilang interpretasyon sa batas. At dahil parang ngayon, frat war sa college, wala nang tama't mali. Ang question na lang, sino magkakampit, hindi. Yan. Nagkakaproblema yung buong bansa.